Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra, ito na ngayon mismong araw ng paghuhukom. Yung Al-Qiyamatul Sugra, ito yung mga kaganapan sa kamatayan. Siyempre sa paglipas ng panahon, malapit na yung dulo ng panahon sa pagkagunaw ng mundo. Hanggang kay Dajjal, hanggang kay Isa alayhis salam, yun ang Qiyamatul Sugra. Pero ngayon yung Al-Qiyamatul Kubra, ito na talaga yung araw ng paghuhukom. Yung pagkabuhay muli, tapos yung pagtotoo sa mga tao. At yun nga, sinisimulan natin ito ngayon sa pagtalakay sa mga nakikilala ng mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Kasi mula rito, maintindihan natin ano ba ang mga nangyayari sa araw ng paghuhukom. Kasi ang bawat pangalan na ito ay tumutukoy sa mga mangyayari doon. Yung apat na talakay na natin, alhamdulillah. Yung unang apat, di ba yung una, yung Al-Qiyamah, Yawmul Qiyamah, tapos yung Yawmul Akhir, huling araw, at Akhirah, ganyan din, napapaloob yun doon. As-Sa'ah, ang oras, at ang Yawmul Ba'ath, ang araw ng pagkabuhay muli. So ngayon, inshallah, Yawmul Khuruj, panlima sa mga pangalan. Khuruj, ibig sabihin, paglabas. Ngayon yung mga tao, lalabas sila mula sa libingan. Sa sinabi ni Allah sa Suratul Ma'arij, verse 42, Suratul Qaf. Suratul Qaf, verse 42, chapter 50, verse 42, Yawma yasma'una sayhata bilhaq. Sa araw na maririnig nila ang sayha, ang sigaw ng buong katotohanan. Ibig sabihin, totoong narinig na nila ang sigaw, dhalika yawmul khuruj. Yaon ang araw ng paglabas. Paglabas mula sa mga libingan. So meron silang maririnig na sigaw. Na ang sigaw na ito ring bukod pa ito dun sa trompeta, syempre. So, merong gigising sa kanila, kumbaga, maaring itong sigaw na ito ay kasama nung, kumbaga, kasabay. Pero, ibig sabihin, kasabay nung nila pagbangon, o hudyat ng kanilang pagbangon, kumbaga, hudyat ng kanilang pagbangon. Bukod pa ito dun sa pangalawang pag-ihip ng trompeta. So, sila nga ibabangon mula sa kanilang mga libingan sa araw ng paghuhukom. At sumunod sa Suratul Ma'arij, chapter 70, verse 43, sinabi ni Allah, Yawma yakhrujuna minal ajdathi siraan. Sa araw na iyon, sila ay lalabas mula sa kanilang mga libingan ng nagmamadali. Mabilis silang tatayo mula sa kanilang mga libingan na para bang sila ay patungo sa isang nusob na nagmamadali. Kumbaga naguunahan sila patungo sa isang lugar. Nagmamadali sila patungo sa isang lugar. Kanahum ila nusubi yufidun. Sumunod na ayah, Suratul Rum, chapter 30, verse 25. Thumma idha da'akum da'watam minal ard, idan antum takhrujun. So si Allah sinabi niya doon, at pagkatapos nito, kayo ay tatawagin ng isang pagtawag. So yun nga, so bukod doon sa pangalawang pag-ihip, so meron pang ibang mga hudyat ng pagbangon nila. So kanina sayha, di ba? Sayha, sigaw. So ngayon da'wa, tawag. Merong tatawag sa kanila. At sila mula sa lupa, idan antum takhrujun. At kayo mula sa lupa ay babangon o ilalabas mula sa lupa. Siyempre lupa na tinutukoy dito yung pinaglilibingan ng mga tao. So tatayo ang mga tao para sa araw ng paghuhukom mula sa libingan. O lalabas sila mula sa libingan. Summiya bidhalika li'annal ibad yakhrujuna fihi min kuburihim endama yunfakhu fis sur. So tinawag itong Yawmul Khuruj dahil ito ay ang araw ng mga alipin ay tatayo o lalabas
mula sa kanilang mga libingan kapag inihipan na ang trompeta ng pangalawang pag-ihip. Siyempre, nabanggit pa rito iba pang mga hudyat, yung sigaw o yung pagtawag, at tatayo sila. At siyempre, maaari din naman mga hulugan ng hudyat na ito ay yun din, yung sur, yung pag-ihip na ito sa trompeta. Pang-anim, Al-Qari'ah. Ito yung dun din sa Suratul Qari'ah. Sinabi ni Allah, chapter 101, verse 1-3, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ang Qari'ah, kumbaga ito yung araw ng, kumbaga, paghampas. Qari'ah. Siyempre, tinutukoy nga dito yung mismong araw ng paghuhukom. Ang paghampas, kumbaga al-Qari'ah, mal-Qari'ah, ano ba ang paghampas? Wa ma adraka mal-Qari'ah. At ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ba talaga itong paghampas na ito. Kaya nga, sa sura na yun, nailarawan kung ano yung mangyayari sa araw na yun. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Sa araw na yun, ang mga tao ay parang mga gamu-gamu na nakakalat at maya-maya magtitipon bigla. Di ba yung gamu-gamu? Nakakalat yun sila pero pag may makitang liwanag, nandun sila na nagtitipon. Sumunod na nababanggit doon ng salitang Qari'ah doon sa Suratul Haqqah, chapter 69, verse, ba't ganito dito? Doon sa Arabic 8, tapos dito sa translation 4. Yan natin na ba yung tama dito? Minsan may ganito talaga sa mga libro eh. May mga ano. So 4 talaga. Mali yung Arabic. Yung Arabic ang mali. So 4 talaga. So sabi doon sa verse 4 ng Suratul Haqqah, kadzabat Thamudu wa Adum bil Qari'ah. Nagpasinungaling ang Thamud at ang Ad sa Qari'ah. Yung ngayong araw ng paghuhukom. At ang Ad at Thamud ay pareho silang mga sibilisasyon ng mga Arabo na tumanggi sa kanilang mga propeta. At syempre, pag tinanggihan nila yung mga propeta, tinatanggihan din nila si Allah at tinatanggihan din nila ang araw ng paghuhukom. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi tungkol sa bagay na ito, Sumiyat bidalika li'annaha takra'ul kulubu bi ahwaliha. Pinangalanan nito ang Al-Qari'ah, ang araw ng paghuhukom bilang Al-Qari'ah, dahil, kumbaga, hahampasin o tatamaan ng matinding takot ang puso sa araw na yon. Diba, sa araw na yon, yung mga puso inilarawan sa Quran, na yung mga puso tatalon hanggang sa umabot ito sa may lalamunan, sa sobrang nakakatakot. So literal na tatalon yung puso. Literal na tatalon yung puso sa sobrang nakatakot ng araw na yun. At ang tao kapag natatakot dito sa dunya, makaramdam din siya ng iba't ibang stress. At maaring mamamatay pa yung tao. Atakihin sa puso, may stroke, o iba pa. Tataas ang blood pressure, at iba't iba pang mga resulta. Lalo na doon sa araw ng paghuhukom. Natiyak ang tao na mapapahamak talaga siya. At wala na siyang matatakasan. Wala na siyang matatakasan. Dito sa dunya, nakatakot din yung kamatayan. Diba? Nakatakot yung kamatayan. Minsan naiisip ko yun eh. Yung, paano kaya kung mamamatay ako dun sa yung mahirap na paraan ng kamatayan. Diba? Iniisip ko pa lang yun, parang parang nanginginig na ako sa sa takot, kumbaga iniisip ko yun, yung mga nakakatakot na paraan ng kamatayan. Pero nga, pagka naalala ko na, inshallah, yung kamatayan, isang beses lang. Kaya nga paborito ko yung aya na la yadukuna fiha al-mauta illa al-mauta tal-ula. Hindi sila makakatikim dito ng kamatayan liban na lang doon sa kamatayan na nauna. Doon na lang ako mapapanatag. Pero nakatakot yung din. Yung mamamatay ka, di ba? Nakatakot. Lalo na kung isipin mo kung ano yung kalagayan mo kapag mamamatay ka. O ano yung pananagutan mo na. Di ba? So nakatakot yung kamatayan. Lalo na dito.
sa araw ng paghuhukom. So yung puso, tatamaan siya ng matinding takot dahil doon sa mga nakakatakot na hindi lang niya, hindi lang ito nakikita niya. Di ba yung tao nanonood ng horror, di ba? Yung iba doon, mapapalundag pa yun sa takot, titili pa yun. Pero ito, nasasaksihan niya mismo. Nandun siya sa harapan nung nakakatakot. Tapos nararamdaman niya yung mga nakakatakot di sa paligid niya. Naamoy niya, naririnig niya, nakikita niya, kung baka nalalasahan pa niya. So lahat ng kanyang pandama ay nakakaramdam nitong takot na ito. At yun nga, yuqalu, kad asabathum kawari uddahar. Sinasabi rin na ito tinatawag na al-qari'ah dahil darating sa kanila ang mga matitinding mga sakuna sa oras. Kumbaga, ang pinakamatitinding sakuna ng oras, yung wala nang ibang sakuna ang mas matindi pa kaysa sa mga ito. Ito na ang pinakamatinding mararanasan nila sa buong pag-iral nila, sa buong buhay nila. Ahwaluhu wa syada'iduhu, sa mga nakakatakot na mga bagay at matitinding mga bagay dito. At yun nga, may dinugtong pa dito, Qalat al-Khansa. Wala ito sa translation na. So merong tula dito sinulat ni Khansa. Si Khansa, sahaba ito. Ano siya? Babaeng sahaba. Siya yung doon sa Omar series, yung patay lahat ng anak niyang lalaki. Yung nilapitan siya ni Omar. Tapos kasi lahat ng mapapadaan, tinatanong niya kung meron ba silang balita tungkol sa mga anak niya. Yung mga anak niya namatay lahat doon sa Iran, sa Persia, kalaban nila yung Persia. Pare-pareho silang nasyahid. So sabi ni Al-Khansa, ta'rifuni dahru nahsyan wa hazzan wa auja'ani ad-dahru karaan wa gamzan. Kaya siguro hindi na nila translate ito, malalim. Malalim ito na Arabic. So sabi ni Al-Khansa, itong may kinalaman sa kari, babanggit kasi dito yung kara. Nakikilala ko ng panahon na nahsyan at hazzan. Na nakikilala siya ng panahon bilang kalungkutan at pighati. Wa auja'ani ad-dahru karaan wa gamazan. At auja'ani, kumbaga sinuntok ako o sinaktan ako. Binugbog ako ng panahon sa pamagitan ng kar at ng gams. Yung kar, ito na ngayon, hampas o palo. At yung gams, ganun din, paghampas o paglatigo. Kumbaga, so itong kanyang tula, maaaring kabilang ito doon sa kanyang mga tula ng pagluluksa. Kasi mula nung una pang panahon, bago pa yung panahon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikilala si Al-Khansa sa kanyang mga tula ng kalungkutan. Kasi mula nung unang panahon nang napatay yung kapatid niya, yung kapatid niya, yung kuya niya. Mula nung panahon na yun, nagluluksa na siya. Marami siyang sinusulat na tula tungkol sa kalungkutan. At kahit nung nag-Muslim na siya, nagsusulat siya ng mga tula. Hindi na binanggit dito yung konteksto, kailan ito sinulat, pero nabanggit dito yung kara, na hinahampas daw siya ng panahon. Wa auja'ani ad-dahru karaan wa gamzan. Na hinahampas daw siya ng panahon ng pagpalo at paglatigo. So, ipinapahayag lang niya dito yung kanyang kalungkutan. Aradat anna dahra bikibriyati nawaibihi wa sagrayatiha. So tinutukoy niya dito na yung panahon sa tindi ng mga pagsubok dito at ang kanyang kahinaan naman. So pinapakita niya na matindi ang panahon magparusa at siya naman sa kabilang dako ay mahina. So dito sa ganitong konteksto natin mauunawaan palalo kung ano ang ibig sabihin ng qari'ah sa wikang Arabic. Kasi ang mga kasalita sa Quran, yun nga, ang Quran,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ipinahayag ang Quran sa wikang Arabic upang kayo nawa ay makaintindi. Bilisanin Arabiyin mubin, sa iba pang aya, ito ipinahayag sa wikang Arabic na malinaw. Sa Quran, kahit yung mga kuffar, kinukuha nilang Quran bilang, kumbaga, gold standard kung paano dapat mag-Arabic. Kasi yung pinakatamang grammar sa Arabic ay matatagpuan sa Quran. Kayo mga scholar, madalas ganito, nagbabanggit sila ng tula ng mga sinaunang Arabo na may kinalaman doon sa kanilang tinatalakay sa kahulugan ng mga salita sa Quran. So ganito nga siya. So kung si Al-Khansa, yung kanyang pagluluksa, ginamit niya yung salitang kare'ah. So ganito rin ang mangyayari sa kuffar sa araw ng paghuhukom. Umaring pati sa mananampalataya, ganito mangyayari sa araw ng paghuhukom na hahampasin tayo, hahambalusin tayo, kumaga, daratnan tayo ng matinding takot sa araw ng paghuhukom. Pang-pito, Yawmul Fasl. Yawmul Fasl, yung araw ng fasal, araw ng pagdedetalye o araw ng pagdidesisyon. Singad sa aya, Suratul Safat, chapter 37 verse 21, sinabi ni Allah, Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Ito ang araw ng pagdidesisyon. Natitipunin namin kayo dito, gayon din ang mga nauna sa inyo. Lahat ng mga tao ay titipunin ni Allah. Ay, hindi pala eh. Ano pala ito? Mursalat. Yung binasa ko kanina, Suratul Mursalat, chapter 77, verse 38. Yung nandoon sa Suratul Safat, verse 21, chapter 37, verse 21, Yawmul Faslil ladhi kuntum bihi tukadzibun. Sabi ni Allah, ang araw ng pagdidesisyon, ang araw na inyong pinasisinungalingan. At meron isa pang aya, doon sa Suratul Naba, verse 17, chapter 78, verse 17, Inna yawmal fasli kana miqata. Tunay ng araw ng pagdidesisyon. Ang araw ng paghukom ay araw ng na miqat, araw na tukoy. Tukoy kung kailan ito darating. Inna yawmal fasli kana miqata. Summiya bidhalika li anna Allah yufassilu fihi bayna ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun. Tinawag itong Yawmul Fasl dahil sa araw na ito ay magdidesisyon si Allah sa kanyang mga alipin tungkol sa anumang bagay na kanilang pinagtatalunan o hindi nila pinagkakasunduan. Nagtatalo mga tao, meron bang Allah? O yan, papakita na ni Allah na merong Allah. Ito na yung araw ng paghukom na pinagtatalunan nila. Meron ba? Wala. So darating ang Yawmul Fasl, araw ng, kasi yung fasal pwedeng pwedeng paglilinaw, pwedeng pagdedetalye, pwedeng pagdidesisyon yung kanyang kahulugan. Depende sa konteksto. At yun din, وَفِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَصِمُونَ. So lilinawin ni Allah dito kung anong kanilang pinagtatalunan at kung ano yung kanilang hindi pinagkakasunduan. At yun din Suratul Sajdah, verse 25, chapter 32. Verse 25, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Tunay ng iyong Panginoon ay maglilinaw o magdedesisyon sa kanila sa araw na yun. Yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sa araw ng pagbangon o araw ng pagkabuhay muli na kanilang pinagtatalunan, kanilang hindi pinagkakasunduan. At pangulong pangalan, Yawmuddin. So ito na yung nandun sa Suratul Fatiha. Maliki Yawmiddin. Yawmiddin, araw ng paggagantimpala. Itong ibig sabihin ng din. Actually, yung din, ang root word nito, yung dana. Dana. Yung katulad sa hadith, Al-kisu man dana nafsahu, ang tunay na matalino ay yaong nagtutuos sa kanyang sarili. Wa amila lima ba'dal maut, at kumilos para sa anumang mangyayari
pagkatapos ng kamatayan. Kumbaga, pinaghahandaan niya ang kanyang kabilang buhay. Ang tunay na matalino, yung nagtutuos sa sarili at naghahanda para sa kabilang buhay. So, galing yan sa salitang ito, yung din. So, yung din nga dito, hindi din na relihiyon. Ito ay din ng paggagantimpala. Paggagantimpala. So, merong aya doon sa Suratul Infitar, chapter 82, verse 14 to 19. So, sinabi ni Allah doon, wa innal fujjara lafi jahim, tunay na ang mga makasalanan ay mapupunta sa jahim. Yung jahim, isa ito sa mga pangalan ng impyerno. Isa ito sa mga pangalan ng impyerno. Na mababanggit din yun dito eh. Pero hindi sa libro na ito, baka doon sa isa pang libro, sa Paraiso at Impyerno. Yung impyerno, may iba-iba pa siya mga pangalan. Depende rin sa kung ano pa yung iba't ibang mga parusa dito. So yung jahim, ang literal na kahulugan nito, naglalagablab na apoy. Jahim ang tawag dito. Wa innal fujjara lafi jahim, tunay na ang mga makasalanan ay nasa impyerno. Yaslaw na hayaw maddin, sila ay itatapon dito. Papapasukin sila rito sa araw ng paggagantimpala, sa yawmuddin. Wamahum anha bigaibin, at sila dito sa impyerno ay hindi liliban. Kumbaga, titiyakin na walang makakatakas sa kanila na sila lahat ay nandoon nga sa impyerno. Hindi liliban, ibig sabihin, hindi sila makakapagpahinga, hindi sila makakapagbakasyon, nandoon sila tuloy-tuloy. Wala silang matatakasan, wala silang mapupuntahan. Wama adaraka ma yawmuddin. Ano magpapaunawa sa iyo kung ano ang yawmuddin? Thumma ma adaraka ma yawmuddin. At ano ba ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang yawmuddin? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Ang araw na hindi magmamay-ari ang sino man ng anuman para sa iba pa. Wala tayong maitutulong. Wala tayong maitutulong kanino man. Kanya-kanya tayo sa araw ng paghuhukom. Kahit anak mo, hindi mo matutulungan sa araw ng paghuhukom. Kanya-kanya tayo ng pagtutuos. Wal amru yawma idil lillah. At ang desisyon, ang amar, ang utos, sa araw na iyon ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So dito sa aya nito nabanggit ang Yawmuddin. So syempre bukod pa doon Suratul Fatiha. At syempre merong isa pang aya, Suratul Safat, chapter 37, verse 20, وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُddin. So pag nandun na sila sa araw ng paghuhukom, yung mga kuffar magsisisi at ang masasabi na lang nila, kasawian sa amin, ito na pala. Ito na ang araw ng paggagantimpala. Ito ng Yawmuddin na kanilang pinasisinungalingan, hindi nila pinaniniwalaan. Tapos ngayon, nandyan na. At wala silang ginawa noon, kaya wala na rin silang magagawa. Ngayon, waliyadu billah. So yung din, sa paliwanag, waddinu fil lugatil Arabiya, ang salitang din sa wikang Arabic, al-jaza'u wal-hisabu. Ito raw ay ang paggagantimpala at ang pagtutuos. Kasi nga yung dana, di ba? Dana nagtuos sa kanyang sarili. Al-kisu man dana nafsahu. Ang matalino, ang tunay na matalino ay yung nagtuos sa kanyang sarili. At syempre meron ding tula na binanggit dito. Hasado ka yawman, ma zara'ta wa innama. Yadanul fata yawman kama huwa dainun. So, wala rin dito sa translation itong tula. Ang iyong aanihin sa darating na araw ay ang kung ano lamang ang iyong itinanim. Yun ang aanihin mo. Yadanul fata yawman kama huwa dainun. At gagantimpalaan, darating ang araw na gagantimpalaan ang tao ayon sa kung ano ang kanyang naging pagtutuos.
ayon sa kung anong kanyang naging pagtutuos. At ito ngang Yawmuddin, summiya bidalika lianna Allah yajzil ibad wa yuhasibuhum fi dalikal yawm. Tinawag ito ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang Yawmuddin dahil si Allah subhanahu wa ta'ala magagantimpala sa kanyang mga alipin at magtutuos sa kanila sa araw na yon. So yung din nga, dalawa yung maaring kahulugan niya. Dito sa konteksto nito. Araw ng pagtutuos at araw ng paggagantimpala. Kasi hindi na pagtutuos ang kahulugan niya sa past tense niya. Pero syempre, kapag tinuos ang isang bagay, ang ibig sabihin nito, merong desisyon na ibibigay. Either ito ay parusa o ito ay gantimpala. So itong Yawmuddin. Din na ibig sabihin, araw ng paggagantimpala. At ang gantimpala nga na sinasabi, pag sinabing gantimpala, maaring ito ay masamang gantimpala o mabuting gantimpala. Nga di ba nabanggit natin nung nakaraan, yung thawab at yung ajar. At yun ngayon naman yung jaza. Yung thawab, para mas natin, di ba nabanggit ko yung thawab, pwede siyang bonus. Ang kahulugan niya bonus. Pero maaari rin siya mangangahulugan sa pangkalahatan, ang lahat ng mga gantimpala, thawab ang tawag. Katulad ng jaza. Yung jaza at saka thawab sila yung magkalapit ng kahulugan. At yung thawab at jaza, maaring mabuti o masama. At ang mabuting gantimpala, yun ang tinatawag na ajar. Yun ang tinatawag na ajar. At ang masamang gantimpala, yun naman yung tinatawag na adab o parusa. So yun lang yung nila, yung pinagkaiba nila sa kahulugan. Pero halos magkasing kahulugan sila na meron lang silang konting pinagkaiba, alhamdulillah. So ito yung sumunod na mga natalakay natin. Yung sumunod yung sakha, next time na natin talakayin kasi magkakaugnay sila yung mga susunod naman ng mga pangalan. Yung sakha, yung tamatul kubra. So ito na yung pag-ihip sa trompeta. At hindi naman yung hasra at iba pa. Inshallah. Tutuloy ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.